Inilunsad ng Presidential Task Force on Media Security ang Media Security Vanguards. Target nito na makamit ang zero casualty sa mga miyembro ng media, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Si Denise Osorio sa detalye. Matapos ang 2 dekada, sinabi ng Presidential Communication Office na walang namatay na mamamahayag simula noong 2024 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng PCO na magpapatuloy ang kaligtasan ng mga mamamahayag lalo na ngayong eleksyon. Kaya inilunsad ang Media Security Vanguards ng Presidential Task Force on Media Security o PT-FOMS. Ang target, zero casualty sa media. Mga media personnel. At iyan po ay tinitiyak po natin, susubukan po natin na ituloy-tuloy yung record na yan. Na kahit na eleksyon, may tatakbuhan ng ating mga media personnel na mga media vanguards para magsumbong, magsabi na hinaharas kami. At kami naman po handa kaagad tumugon. Ayon pa kay Ruiz, na isa ring dating mamamahayag, mahalaga ang papel ng media sa isang demokratikong lipunan. Press freedom is not just a constitutional right, it is a necessary foundation for transparency and accountability in a democratic society. Pero hindi lang malayang pamamahayag ang gustong protektahan ng PT-FOMS. Nakikiisa rin ng PT-FOMS laban sa fake news. Kaya sa amin, we will try to shed light on lies, yung mga mamaling balita, kaagad naming aaksyonan. We're trying to come up with a framework na katulad din nito na kasama ang NBI, kasama ang PCO, na magkaroon ng kasama yung mga platforms, na magkaroon kami ng operational framework. How to take down right away yung mga fake news, especially if it concerns national security. Git naman ng National Union of Journalists of the Philippines, hindi na dapat pagbanggain pa ang mga journalist at mga content creators dahil mayroon din silang karapatang magpahayag. Ang siguro pwede nating pagtulungan, pagkaisahan, ay yung paglinis ng media landscape sa mga propagandists talaga. Kasi meron naman din talagang, let's say, vloggers or bloggers na hindi mo naman masasabi na public service talaga yung ginagawa nila or whether or na ang aim talaga nila magbigay ng tamang information sa public, no? Usually politically charged ito. At makikita mo naman, no? May iba dyan na naglalabas talaga ng mali information. Sinabi ng PT-FOMS na i-report sa kanilang tanggapan ang mga naglalabas ng fake news, lalo na kung ang hinaharas ay mga mamamahayag. When you're under attack, pwede kayong mag-report sa PT-FOMS at tutulungan po namin kayo kung gusto niyo mag-file ng kaso o ipatawag kung sino man yung nag-violate sa inyong mga karapatan or gustong kayong takutin or i-threaten yung mga buhay ninyo, online man yan or face-to-face or personal, metaverse man yan or real world man yan. Andito lang po kami. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.